Oo. Halimbawa naman, talaga naman taga Baguio kayo. Nung binatat dalaga lang, nagtrabaho Kunyari, dito. nagtrabaho. May mga gusto nyo ganun nang umuwi, mag-settle, instances. pwede oo. naman yun. Si Mayor Francis Zamora ng San Juan, nasa linya na natin. Mayor Francis, magandang gabi po sa inyo. Si Henry Uri po, Aritchikarin Oyo. Magandang gabi po, Mayor. Yes, good evening po, Henry and Karen. Maraming salamat po sa pag-imbita sa DCRH. Teka muna, ano bang talagang pinaghahatian ng inyong pamilya at ng pamilya Estrada, sapagkat parang ang tingin na bigla ho kayong naging magkalabang, magkababag na mortal na riyan sa San Juan. Ang issue ngayon laban sa ano bang issue ngayon laban sa inyo ng mga Estrada? Actually, Henry at Karen, nung nakarang araw ay inaakusahan ko ni Senator Jinggoy na meron daw tayong 30,000 flying voters sa San Juan. Kaya kanina tayo po ay nagsagot ng isang press conference sapagkat I categorically denied having 30,000 flying voters. In fact, hinaman ko nga po si Senator Jinggoy Estrada na patunayan. Kung meron nga ba akong 30,000 flying voters, bakit hindi ka mag-file ng exclusion sa korte? Sapagkat yan po ay legal remedy kung totoong meron nga kaming 30,000 flying voters. Hinaman ko siya na i-identify. Sino tong 30,000 na to? Anong mga pangalan nila? Anong mga address nila? Sino sila? Saan sila nakatira? At mag-file sila ng exclusion sa korte. Sapagkat kung sisira lang nila ako ng ganyan at wala naman silang ebidensya, maliwanag na nagtatago na naman sila sa parliamentary immunity sa Senado. Sapagkat alam niyo po, dyan po tayo dehado, no? Kayong mga hindi naman senador, pwede tayong siraan o iakusan ng kung ano-ano kapag sila po ay nasa isang Senate privilege speech or di kaya sa mga hearing sa Senado at hindi sila pwede kasuhan ng libel. So ito po ang sitwasyon ngayon. During the budget hearing of COMELEC ay pinapagbintangan po tayo na meron daw 30,000 flying voters. Teka muna, pag sinabi kasing flying voters, galing sa ibang bayan, galing sa ibang lugar na hindi sakop ng San Juan. Well, I really don't know the exact definition of flying voters. Sa aking pagkakaintindi, mga hindi taga San Juan. Yan. No? Pero sabi ko nga kanina, kung talagang meron kaming 30,000 flying voters, mag-file sila ng exclusion sa korte. Ako, sinabi ko nga kanina, I do not need flying voters to win in San Juan. Hindi na po Estrada country ang San Juan. Ngayon, since 2019, Francis Zamora na po ang mayor at naging maayos naman po ang paglilingkod natin. At kailanman, hindi natin kinailangan ng flying voters para manalo po dito sa San Juan. Ano po ang mangyayari dun sa tinatawag nyo po, Mayor Zamora, na yung mag-file sila ng exclusion? Ano yung magiging impact po nito sa inyo po, sa San Juan, and of course sa upcoming elections po? Okay, ganito po yan. Tapos na po ang voters registration. Kapag meron pong tao na gusto magparehistro bilang isang botante, siya po ay pupunta sa COMELEC, halimbawa sa San Juan, pupunta sila sa COMELEC San Juan at mag-apply siya as a registered voter. Ngayon, kapag mag-apply ho kayo, hindi automatic na magiging botante kayo. Kayo po ay dadaan sa isang proseso kung saan sasailalim pa yan sa tinatawag na ERB hearing o yung Election Registration Board hearing. Ito yung panahon kung saan pwedeng may mag-oppose sa iyong pagiging botante ng San Juan. Meron pong duration yan. Kapag mag-lapse yung panahon na pwede kayo ma-oppose, ay magiging voter na kayo. Yung exclusion po na tinatawag ay kung botante ka na, pwede ka pumunta sa korte. Exclude mo ang isang botante. Ngunit kailangan patunayan mo na hindi talaga siya taga San Juan. Yan po ang process na yan. So hinahamon ko po si Senador Jinggoy Estrada kung totoong meron akong 30,000 flying voters dahil ng kanyang pagbibintang sa akin, then bakit hindi siya pumunta sa mga korte ng San Juan at mag-file ng petition for exclusion? Ngunit tatanungin po siya dyan, sigurado, ano ang pangalan yan? So, tama, no? Nakatira yung mga yan. So, tama, Mayor Francis Zamora, kailangan isa-isahin po nung tao po na nag-accuse na this person is not a voter po ng is not from San Juan, pero nandyan siya ngayon at nakarehistro boboto. Kailangan 30,000 isa-isahin niya po yan.
Yes, because sabi niya 30,000. Okay. ang burden po ay nasa kanya. Okay. Di ho ba? Kasi siya naman po nagbibintang sa akin. Pero ilan ang botante ho Registered nung voter, 20 nung Last election. 2022 election, ilan ang botante ng San Juan at ilan ang napadagdag after the registration? Noong 2022 po, around 109,000. In fact, itong for 2025, naging 100,000 na lang nga po siya. Nabawasan nga po ng almost 9,000 names dahil nagsagawa po ng cleansing ang COMELEC. Ibig sabihin, yung mga namatay na, tinanggal na po sa listahan. Okay. Yung mga lumipat na ho ng ibang lugar, tinanggal na sa listahan. Minsan, nagkakaroon po ng double entry. Halimbawa, si Francis Zamora at si Francisco Zamora ay isang tao lang pala. So, tinatanggal po yan. So, nagkaroon po ng cleansing ang COMELEC kung saan nagpapasalamat nga po tayo kay COMELEC Chairman George Garcia at sa ating election officer sapagkat nalinis nga po ang voters list na yan. So, 100,000 na lang po ang botante ng San Juan ngayong 2000. So bumaba pa from Bumaba nga ho. 2022. Bumaba pa. Yes, Okay. bumaba pa ng 9,000 names Opo. yan. Yes. Pero ang 30,000 na sinasabi po ba, Mayor, dahil kayo po ay matagal na rin po naging ama ng bayan po, naging mayor, chief executive po ng local government unit po, yung 30,000, is it impossible? Sobrang laki po ba yun? Kasi pwede naman po nating sabihin na marami pong mga bagong botante, mga youth, na nagparehistro. Is that possible? O sobrang laki nitong 30,000 na medyo nakakagimbal siya and this is quite impossible? Alam niyo po, no, yung pagdagdag ng botante na ganyang karami, nangyari ho yan around 2009 to 2022. So, those 3 years, nadagdagan po ng around 30,000 new voters ang San Juan. Ngunit ang pinapagbintangan sa akin, lahat daw ng bagong botante ng San Juan ay flying voter ko. Okay. Doon pa lang medyo alanganin na nga ho ang yung mga accusation po sa atin. At tandaan po natin panahon ho yan ng pandemic. Hindi naman po sa pagmamayabang, ngunit naging maayos po ang aming pandemic response. Number 1 po tayo sa vaccination, maganda po ang ating mga benepisyo. Marami po tayong ayuda, both food and cash ayuda. So posibleng marami hong sa mga kamag-anak ng mga taga San Juan ang lumipat sa aming lungsod sapagkat nakita nila yung mga benepisyong binibigay po natin. Apo. Of course, that is my analysis and speculation. Hindi ko naman po alam talaga ang dahilan bakit sila Mayor, lumipat dito. Ang gusto ko linawin lang, pasensya na po. Go ahead. Yeah. Gusto ko pong linawin, hindi naman po si Mayor Zamora ang nag-approve kung magiging botante ang isang tao o hindi. Yan po ay tungkulin ng ERB o ng Election Registration Board. I have no authority and no power to approve or disapprove someone to be a voter of San Juan. At wala kayong function at ERB. wala ba kayong mga appointed na staff o kawani o hepe ng San Juan COMELEC? Wala naman. Ang COMELEC head po ng San Juan ay galing po sa national ho mismo. Okay. Yan po ay galing sa COMELEC national office mismo. Ano ang So, Mayor, ano ba ang plano nyo ngayon? Kanina po, earlier part of the interview, sinasabi nyo po na possible na could be paninira sa inyong imahe, sa inyong trabaho po bilang mayor. Pwede rin na kumbaga na it's election related, sa itingin nyo po ba ganon? Ano po ba ang plano ninyo after this? Well, again, hindi ko sila pwedeng kasuhan ng libel sapagkat ang mga binanggit po niya ay sinabi niya nung panahon ng isang Senate budget hearing. So again, they are covered by parliamentary immunity. So hindi ko naman sila pwedeng kasuhan ng libel dahil nga po ginawa yan sa Senate budget hearing. So, pero pwede bang kaya ho tayo naghamon sa kanya na patunayan niya na meron nga talaga tayong 30,000. Pero pwede bang kasi sinisiraan tayo, Henry and Karen. Pinapalabas sila na kaya tayo nananalo sa San Juan dahil meron daw tayong flying voters. Pero pwede ba, we do not need them. Mayor Francis, pwede bang umabot yung hamunan siya? Sige, pag napatunayan mong may 30,000 ako,
na flying voters, magre-resign ako. Pero pag napatunayan natin wala, mag-resign ka. Mag-resign ka. Sige Pwede po, bang ganon? walang problema. Simulan niyo na ho yan dahil madami-dami po ang 30,000. Oo nga. Hindi kasi mga usapang Oo nga eh. usapang barako ng mga taga-Sanuan ito eh. Pero Mayor, ano bang nararamdaman yun? You feel kayo po yung parang medyo nasa ano ba tawag dito? Hindi ko na pwede sabihin binubuli. Hindi ko tama po yung word na yun. Kasi po nasa Alam niyo, Henry and Karen, no, pang-5 beses ko na to na naging subject ng isang either privilege speech or any discussion sa Senado, no? Both kay Senator Jinggoy Estrada at Senator J.V. Ejercito. Pang-5 beses na mula nung naging senador sila. Kaya sanay na rin po ako na ginagamit nila yung kanilang pagiging senador para atakihin kami, para siraan kami. Normal lang naman yan kasi siyempre, sila ay nasa Senado, ako ay mayor lamang, wala naman po tayong immunity, sila meron. So they can say all they want, kahit hindi totoo, kaya nilang manira ng ibang tao, manira ng reputasyon ng kahit kayong dalawa, at yung mga nanonood at nakikinig ngayon, pwede tayong siraan lahat na hindi natin sila makakasuhan ng libel sapagkat meron silang parliamentary immunity. Kaya yan po ang nakakalungkot sa ganitong sitwasyon. Sige, so hanggang paliwanag na lang po tayo. Oo nga eh. Paliwanag tayo. Tumakbo na po kayo So, siguro for kumakasa- senator kaya, sir. kakasaba kayo doon sa hamon na kakasaba kayo sa hamon na pagka napatunayan may 30,000 Magre-resign. Magre-resign kayo pero pag walang napatunayan siya ang dapat mag-resign? Ano ba yan? O sige po, yes, kasado po ako dyan. Pero ang payo ko sa kanya, magsimula na siya ngayon. Dahil madami-dami po ang 30,000 names. But again, if he is able to prove that I have 30,000 flying voters, I will resign. Sige po. Alright. At di na ako tatakbo bilang mayor ng San Juan muli kung mapatunayan niya. Ngunit kung hindi niya magawa yon, siya naman na mag-resign bilang senador. Ayun. Alright. Senator tuloy. Mayor Francis. Ayan, tuloy. Mayor Francis, salamat ha. Salamat. Lalong magagalit yan sila sa inyo ngayon. Salamat, Hindi po, salamat. nadulas lang po si Henry. Mayor Francis, salamat. Thank you po, Mayor. Okay, Kaibigan din naman natin yan si Senator Jinggoy at yung Si kanyang Senator kapatid. JV, Lalo na yung kanyang oo. kapatid, the good one. The good one. Si Senator JV JV Ejercito. Ejercito. Oo. Balance. Mag-usap nga